Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na natay natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ano nga pa ang taguri ng kasalanan? Ang pumapasok sa bibig o ang lumalabas sa ating puso't kalooban upang maipahayag natin ng walang kadakila ang pagpapala ng Diyos, upang ang kalat na kamaliang ito'y masadlak sa pagtutuwid sa buhay pagpapala. Ito tayo ngayon, tayo natitipon upang lang nating pag-ibayuhin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ibayon niyang pagpapala. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Ang tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ng lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang.
Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa sa iyo, ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Sa pagsasabi nito'y para nang pinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Napaganda ang ating mabuting balita at habang ako'y nagbabasa, pinagninilay-nilinayan ko ang mga bagay-bagay na inilalagay ko aking sarili sa kaisipan ng mga Hudyo noong araw sapagkat itinadhana ni Moises na meron talagang mga pagkaing iiwasan ng mga Hudyo sa pamamaraang hindi ito makabubuti sa tao, nagpaparumi sa kanya. Upang sabihin natin sa kasalukuyan nating buhay, tunay nga may mga pagkain na baka ito'y maging sanhin ng sakit ng iyong tiyan o kaya ito'y magbibigay sa iyo ng alta presyon o kaya ay hindi maganda sa kidney. Kaya may pagkain dapat iwasan. Bigyan natin ng kukulang pansin itong ating mabuting balita na ipinapahayag ngayon. Pinakikita na ating Panginoon ang kahalagahan ng buhay sa magitan ng pagpapahalaga ng tao sa matuwid na pamumuhay upang ang kanyang buhay ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Na ibig sabihin, ang paggawa ng kabutihan, kabanalan, ang hubugin ng kanyang pagkatao sa ganitong mga bagay ang siyang minimiti ng Panginoon. Siyang minimiti ni Kristo na maisaloob. Kaya sa simula pa, narito na pinapahayag niya ang kanya ang kahalagahan nito na dapat pakinggan ito ng mga tao with great importance. Kaya sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Kapag ganito na ang ipinapahayag ng isang tao, talagang ibig sabihin, ang kanyang sasabihin ay napakahalaga. Kaya sa unang bahagi pinaniwanag, makinig kayong lahat. At pagkatapos, ang may pandinig ay makinig. Sapagkat napakahalaga. Ang misyon natin ng Panginoon Kristo ay hubugin ang puso't kalooban upang mamutawi o bumukal ang kabutihan ng buhay na ito ang higit na pinagpapala ng Diyos. Kaya sasabihin niya, saan ba nagmumula ang sa kasalanan, dulot ng kasakiman ng tao, mga bagay na hindi ito sa ilalim ng pagpapala ng Diyos sapagkat ito'y may masamang nilalayon para sa kapwa at hindi maganda ito upang panatilihin ito sa puso't kalooban sapagkat ito ang magbubulig sa kanya sa marami pang ikapapahamak ng kanyang buhay. Kaya pinakita na ating Panginoon Kristo ang sasabihin na natin ngayon lahat ng pagkain na hindi ay mabuti sa buhay ng tao. Ibig sabihin, pagkain niya na talagang dumaan din ito sa masusing paghahanda. Halimbawa, ito'y hinugasan, ito'y niluto, ito'y kinain na makabubusog, makapagbibigay ng kalusugan. Oo nga't mayroong mga pagkain na hindi dapat nakainin, may mga dugo na araw na hindi dapat itong kainin, o may mga hayop na hindi dapat itong kainin. Iyan ay nasa unang, sa lumang kaisipan ng mga tao sapagkat ito ray makapagpaparumi sa kanya. Naiba na ang takbo ng buhay upang sabihin talagang the great importance of life is what we do out of the goodness of men, or out of the way God reflects or God man is given this kind of way of life. Pinagkalooban tayo ng Diyos na mabuting isipan, binigyan tayo ng matuwid na pamumuhay, ang tibok ng puso ay may pinapahayag ang Diyos para sa atin upang sa lahat ng bagay ito ang maganap at ito ang dapat na gawin ng mga tao. Kaya sasabihin niyan doon tuwiran, what is the morality of life na talagang iiwasan ang gawaing masama at bibigyan ng pagpapahalaga ang matuwid na pamumuhay. Kaya iba yung kinakain, iba yung moralidad ng tao, iba yung sustansyang ibinibigay sa katawan, at iba naman talaga ang nakawawalan ng pagpapahalaga sa matuwid na buhay, dala ng maraming pagkakasala ng tao. Sa ikalawang bahagi ng ating mabuting balita, tinatarget na ng ating Panginoon Kristo ang kanyang nilalayon.
Talagang tuwiran niya sinasabi, ano nga ba talaga ang nagpaparumi sa tao? Ang kinakain mo ba o ang ipinapahayag ng inyong puso't kalooban upang gumawa ka ng maraming kabuktutan sa mga tao, maggumawa ka na maraming ikasasawi ng tao o ikapagdudulot ng pagkakasala mo para sa iyong kapwa. Alam natin kung ano yung kahulugan ng pagpapahayag ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos upang sabihin, maghahari ang Diyos na may malinis kang pusong nagbibigay kahulugan sa matuwid na pamumuhay. At iyan ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. At marami pang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, kaya ipinapahayag niyang tungkol dito. Kaya ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa taong ang kanyang puso't isipan, bumubukal ang kabutihan, kabanalan ng buhay. Kung di pa ito naunawaan sa tatlong bahagi ng ating mabuting balita, sasabihin niya, lumalabas mula sa tao, nagpaparumi sa kanya at sa mata ng Diyos. Iniisa-isa na nga ng ating Panginoon sa Kristo ang masamang isipang naguudyok na makiapid, na magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan. Ito mo, iniisa-isa na ating Panginoon sa Kristo upang sabihin itong detalyeng kanyang pinapaliwanag upang manatili ang mga puso't kalooban ng tao sa pag-iwas sa ano pa mga makapipinsala ng kanyang pagkatao o nakawawala ng saysay sa mata ng Diyos at sa mata ng Diyos at ng tao sa pagginagawa ng tao ay makasalanang walang halaga sa buhay. Ito na ngayon ang maraming katanungan. Una, ano nga ba ang ating pagkatao na kung saan natin dadalin ito o ano ang magiging kaisipan natin sa maraming bagay na dumarating sa ating puso't kalooban? Ito ba'y may kinalaman sa kabutihan o kasamaan? May kinalaman ba sa kapalaluan at pagwawalang bahala? Ikalawa, ano ang kahulugan ng buhay ng maka-Diyos upang sabihin, hinuhubog ako ng Diyos sa kanyang mga salita at gawa, ng partikular si Kristo na nangaral upang ang lahat ng ito ay bigyan ng halaga at kahulugan sa buhay ng tao. Ibig sabihin, we give importance to the words and deeds of our Lord Jesus Christ. Tuloy ito ang nagiging pamantayan, pinanununtunan natin, at ito ang tunay na gumagabay upang kung ano man ang nilalabas ng ating puso't kalooban ay nagiging tunay na maka-Diyos. Ikatatlong katanungan, manatili ba tayo sa ganitong kaisipan, sa ganitong pagpapasya ng ating dapat na pag-uugali at dapat na karakter na ating buhay upang sabihin ang lahat ng ito'y may tulong at awa ng Diyos. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, nakikita natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Upang sabihin, ito bang ginagawa ko sa buhay ay kalooban ng Diyos. O ito yung aking makasariling kaisipan at layunin sa buhay, sa mga pagkakataon na ibinibigay ng lipunang ito o ng mga pangyayari sa aking buhay. Kaya ito yung papanalangin natin, masunod nawa ang iyong kalooban. Pagkalooban mo po kami ng sapat na pangunawa upang makinig sa salita at gawa ni Kristo at hubugin na aming buhay sa aming magandang pagkatao na nilalayo ng Diyos ng buhay natin na maging huwaran sa ating kapwa, kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos upang ang kadalisayan ng puso't kaloobang nagpapahayag sa katuwiran sa mabuting balita ay mabigyang halaga at pagpapakilala. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakatulungan mo po kami upang lalo namin pagtibayin na sa larangan ng pananampalatay, hinuhubog mo aming puso't kalooban, tunay na mahalaga upang kami magbigay halaga sa buhay na itong pagpapalang ipinagkakalob mo po sa amin. Patuloy mo kaming dingapin at huwag pabayaan, sapagkat minsan madalas nakakagawa kami ng maraming pagkukulang at marami naming mga pagkakasala. Ngunit kung ikaw ay nasa piling namin, nagiging makulugan, hubugin mo kami sa tamang landas ng aming Kristiyanong pananampalataya. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Santo, Santo, Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may paghasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, deliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasakristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait-inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa sa sanglibutan. Sa mamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at bigyang daan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa puso't kaloobang bumubukal. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanadang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at mga panalangin. At huli, ito yung magbibindisyon sa atin bilang pagbawakas ng ating pong pagdiriwang.
ang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nahihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Prestatisti eis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-tinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-tinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.